Jerome, Joshua, Marjorie, gusto tawagin ko sa isang pangalan ninyo, nakikita sa unahan. Kasi hindi maayos tignan, di ba? Ayan. Okay. Tayo po ay magsimula. Kung meron po kayong Bible, buksan niyo po sa aklat po ng Matthew chapter 9, verse 35. Matthew chapter 9, verse 35. Ayan. Ang sabi po dito sa Matthew chapter 9, verse 35, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon at nagturo sa mga sinagoga. Ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos at pinagaling ang mga may sakit anuman ang kanilang karamdaman. Verse 36, dito tayo magpo-focus. Nang makita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat sila'y lito at lupaypay parang mga tupang walang pastol. Kaya't sinabi niya sa kanyang mga alagad, sagana ang anihin, ngunit kakaunti ang mga ani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan na magpadala siya na manggagawa sa kanyang aanihin. Pagpalain po ang pagkabasa ng buhay at pagpagpalang salita po ng Diyos. Now, ang atin pong paksa po ngayon, huwag tayong manahimik, kailangan nating magsalita. Ito po yung panahon at oras na tayo po ay gustong turuan ng Panginoon at tayo po dapat ay matutong magsalita ng salita ng Panginoon. Amen? Dahil napakahalaga po sa Panginoon ng mga tao. Naniniwala po ba kayo na mahalaga sa Panginoon ang buhay natin? Amen. Ang buhay ng mga tao? Amen. Yung mga hindi pa sumasampalataya sa Panginoon, naniniwala po ba tayo na mahalaga sila sa Panginoon? Kaya po ang katanungan po dito, kung tayo po ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, hindi pa tayo tumatanggap ng kaligtasan, paano tayong nakakilala? Paano tayong naligtas? May ginamit na tao. Amen? Ginamit na pastor, mga tao, mga instrumento ng Panginoon para tayo ay makakilala sa Panginoon. Amen? At ano po yung naging karanasan natin? Paano natin nakilala at naranasan ng Panginoon sa ating mga buhay? Ito po ay isang mahalagang tanong dahil mahirap po ipatotoo ang Panginoong Yesus sa buhay ng tao o sa mga tao kapag wala tayong karanasan sa Panginoon. Amen. Kailangan meron tayong karanasan sa ating Panginoon upang mas madali nating magawa na masabi sa ibang tao kung sino ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Amen? Dahil ang paglalapit po ng mga tao sa Panginoon ay hindi madali. Ito po ay spiritual battle. Labanan po ito. Kung paano may mga taong ginamit ang Diyos sa atin para tayo makalapit sa Panginoon, ito naman yung panahon natin para tayo naman ang gamitin ng Diyos upang ilapit yung mga tao sa Panginoon. Amen? Kaya mahalaga na maunawaan natin, bilang mga instrumento ng Diyos, hindi ito yung panahon para tayo ay manahimik. Ito yung panahon para talaga tayo ay magsalita, magpatotoo. Gamitin ng Diyos ng mga mouthpiece ng ating Panginoon, maging ambassador ng ating Panginoon. Amen? Dapat ba tayo marunong magsalita? Dapat ba tayo nagsasalita? Amen. At lahat tayo nais ng Panginoon na gamitin niya upang ang mga tao po sa paligid natin na hindi pa nakakakilala sa Panginoon, na hindi pa nakakaalam ng katotohanan, hindi pa kilala ang Panginoong Yesus, tayo ang gagamitin. Amen po ba? Amen. Kaya dapat po natin maunawaan, bawat isa sa atin, may pinagagawa ang Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo yun, may pinagagawa sa iyo ang Panginoon. Agree ba tayo na may pinagagawa ang Panginoon sa atin? Anong pinagagawa sa atin ng Panginoon? Tayo ay gamitin niya na maging tagapagpatotoo. Tayo ay gamitin ng Panginoon para magsalita sa mga tao kung sino ang Panginoon, kung gaano kabuti ang Panginoon, at kung gaano kakailangan ng mga tao ang Diyos sa kanilang mga buhay. Amen? Sa Matthew chapter 9, nakita ni Jesus yung kondisyon at kalagayan ng mga tao. Ano ang kalagayan ng mga tao? Mga lito at lupaypay, mga walang direksyon sa buhay.
may mga depresyon, may mga kabalisan sa buhay na pinagdadaanan. At ang sabi ni Jesus, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa, kakaunti ang mga ani. Amen? At ang sabi ni Jesus, idalangin natin sa Diyos na magpadala ng mga mang-aani. Idalangin natin sa Diyos na magpadala ng mga manggagawa para yung mga anihin, yung mga tao na hindi pa nakakala ng kaligtasan, hindi pa nakakakilala sa Panginoon, wala pang karanasan sa Panginoon, makilala nila ang Panginoon. Amen? Now, ang tanong, kilala ba natin ang Panginoon? May karanasan na ba tayo sa Panginoon? Tayo ba ay ligtas na? Now, ito po yung panahon na tayo ay dapat magsalita, hindi dapat manahimik, dahil marami pang mga tao hindi nakakaalam ng kaligtasan. Hindi nila alam na merong kapahamakan, nakakahantungan kapag sila hindi nakakilala sa Panginoon. Kaya tayo po ang gagamitin ng Panginoon. Amen? Sabi mga sa katabi mo, nais kang gamitin ng Panginoon. Ang tanong, willing ba tayo paggamit ang buhay natin? Kapag ang buhay po natin ginamit ang Panginoon, doon lamang po magsisimula na magiging makabuluhan, magiging meaningful ang ating pong mga buhay. Amen? Tignan natin sa aklat po ng Marcos, chapter 5. Meron po ditong isang lalaki, siya po ay sinasaniban ng masamang espiritu. At ito po yung kalagayan at kondisyon ng mga tao na hindi pa nakakaranas ng kaligtasan, hindi pa nakakatagpo ang Panginoong Hesus, at hindi pa nila kilala ang Panginoon. Ganito yung kalagayan ng mga tao. Okay? Sabi sa Matthew chapter 9, dito at lupay-pay. May mga tao na depressed, may mga tao na magulo ang buhay, maraming mga tao nawawalan ng pag-asa, at ang kailangan nila ang Panginoon. Amen? Kung paano kailangan natin ang Panginoon, sila din kailangan din nila ang Panginoon. Amen po ba? Basahin po natin. Sa aklat po ng Mark chapter 5 verse 1, dumating sila sa ibahin ng lawa sa lupain ng Gerazeno. Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya ay sinalubong ng isang lalaking galing sa libingan. Ang lalaking ito ay inaalya ng masamang espiritu at sa libingan naninirahan. Hindi siya may gapos na matagal kahit talikalang gamitin. Malimit siyang ipangaw, gapusin ang talikalang, ngunit pinaglalagot-lagot niya ito at pinagbabali ang mga pangaw. Talagang walang makasupil sa kanya. Araw-gabi, nagsisisigaw siya sa libingan at sa kabululan at sinusugatan ng bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y natanong na siya ni Jesus, siya'y patakbong lumapit at nagpatira pa sa harapan niya. At sumigaw ng malakas, Jesus, anak ng kataas-taasang Diyos, ano ang pakialam mo sa akin? Huwag mo akong pahirapan alang-alang sa Diyos. Verse 8, sinabi niya ito sapagkat inutos sa kanya ni Jesus, masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Pulutong, sapagkat marami kami, tugon niya. At mahigpit nilang ipinakiusap kay Jesus na huwag siyang palayasin sa lupain niyon. Ano yung pakiusap ng demonyo? Huwag siyang palayasin doon sa buhay ng tao na yun. Hello? Ayaw ng demonyo na lubayan yung lalaki, kaya ang pakiusap niya, huwag niyo po akong paalisin sa lugar na to o sa buhay ng tao ito na aking inaalipin. Amen? Ituloy natin. Verse 11. Doon naman sa may libis ng bundok ay may malaking kawa ng mga baboy at nanginginain. 12. Nagmakaawa kay Jesus ang masamang espiritu at ang wika. Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy. At sila ay pinahintulutan niya. Lumabas ang tao ang masasamang espiritu at pumasok nga sa mga baboy. Ang kawa naman ay may 2,000 ay sumibad ng takbo patungo sa pangpang ng lawa. Nahulog sa tubig at ano po nangyari? Nalunod. 14. Nagtatakbo ang mga tagapangalaga ng kawan at ipinamalita ito sa bayan at sa mga nayon. Kaya pumaroon ang mga tao upang tignan kung anong nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking inalya ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ang pag-iisip. At sila'y natakot. 18. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa inalya ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya ipinamanhid nila kay Jesus na umalis sa kanilang lupain. Tingnan niyo po yung senaryo. Gumawa na ng mabuti ang Panginoon sa buhay ng tao, na witness ng mga tao yun, pero anong ginawa pa kay Jesus? Pinapaalis pa sa lugar nila. Amen? Pero, hindi po ba kayo? Na dapat ang mangyari, ang Panginoon ay mas lalong manirahan, magstay sa lugar nila para mas lalo pang gumawa ang Panginoon ng mabubuting bagay. Pero anong ginawa ng mga tao dito? Pinaalis pa nila si Jesus sa lugar nila.
Bakit? Dahil ayaw nila na masunod ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Amen? Kaya pinapaalis nila ang Panginoon. 18. Nang sumakay si Jesus sa bangka, nakiusap ang mga demonyo na nakiusap ang inalihan ng mga demonyo na isama siya. 19. Ngunit, hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya, umuwi ka at sabihin mo sa iyong kasambahayan ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong nahabag siya sa iyo. Umalis ang taong iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanila ni Jesus at nang gilalas ang lahat ng nakarinig na yun. Lahat po tayo, marahil pamilyar na sa kwentong ito. Amen? Narinig na natin ang tinatawag na kwentong ito. Amen? Pero ang salita ng Panginoon ay laging sariwa, laging bago. At ang salita ng Diyos ay laging napapanahon, lalo na po sa mga pagkakataon po ito. Ano po ang ating paksa? Huwag tayong manahimik, kailangan natin magsalita. Amen? Dahil walang makakaalam ng katotohanan, walang makakakilala kay Kristo kung wala pong gagamitin ng Diyos na mouthpiece o tagapagsalita. Amen? At sino po ang gagamitin ng Panginoon ngayon? Tignan mo yung katabi mo. Nakikita niyo po ba? Na yung katabi mo o tayo mismo ang gagamitin ng Panginoon para magpatotoo kung sino ang Panginoong Yesus sa ating buhay. Kung ano ang mga ginawa ng Panginoon sa ating buhay. May mga ginawa ba ang Panginoon sa buhay natin? Marami. Ang dami niyang mabubuting bagay na ginawa. Amen? Ang una, namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa atin. Upang tayo bigyan ng kaligtasan, mapatawad tayo sa kasalanan, at tayong lahat ay makatanggap ng kaligtasan. Amen? At isa yung matibay na patunay o patotoo na dapat tayo huwag manahimik sa halip sabihin natin sa mga tao yung ginawa ng Panginoon upang sila rin ay maligtas at makakilala sa ating Panginoon. Dahil ang kaligtasan po ay napakahalaga. Sabi mo nga sa katabi mo yan, ang kaligtasan ay napakahalaga. Ano sabi ng Bible sa aklat ng Matthew? Kahit makamtan mo man ang kayamanan ng sanlibutan ito, kung ang kaluluwa mo naman ay mapapahamak, anong saysay, kabuluhan ng kayamanan? Wala. Di ba? Kaya kaligtasan ay napakahalaga. Amen? Amen po ba? Amen. Kaya yung kaligtasan na meron ka, panatilihin mo yan. Amen? Panatilihin mong ligtas ka. Panatilihin mong sumusunod at tumalakad ayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil hindi lahat ng mga Kristiyano napapanatili nila sila ay ligtas. Bakit? Pinipili nilang lumayo sa Panginoon. Pinipili nilang hindi magpatuloy sa paglilingkod. Kaya yung kaligtasan nila, hindi na panatiling ligtas. Amen? Tingnan din po natin sa aklat po ng John. Ito naman po ay si Andres. Kagabi pinag-usapan namin ito ng mga adult. Aralan namin ito. Tingnan natin sa aklat ng John, chapter 1, verse 35. Sino po nakakilala kay Andres? Hindi po yung Andres na kapitbahay natin, ha? Yung Andres po sa Bible. Amen? John chapter 1, verse, mamaya natin i-emphasize yung Mark chapter 5. Verse 35. Nang sumunod na araw, naroon uli si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, narito ang kordero ng Diyos. Anong ibig sabihin po nung narito ang kordero ng Diyos? Narito ang tagapagligtas, mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Amen? Yun po yung ibig sabihin po ng kordero ng Diyos. 37. Narinig na dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus, tama po ba? At nang makitang sumusunod sila ay kanyang tinanong, anong hinahanap ninyo? Sumagot sila, saan po kayo nakatira, Rabbi? Ang kahulugan ng salita nito ay guro. Hali kayo at tignan ninyo, ani ni Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tirahan. At tumuloy sila roon ang araw na iyon. Nooy mag-iikaapat ng hapon. Verse 14. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres. Okay? Anong ginawa ni Andres? Na kapatid ni Simon. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito. At kanyang sinabi, natagpuan namin ang Mesayas. Okay? Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus.
Ano sunod po na sinabi niya? Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, ikaw ay Simon na anak ni Juan, ang ipapangalan sa iyo Cephas, ang katumbas ng pangalan ito'y Pedro. Okay, ito po yung senaryo. Nung natagpuan ni Andres ang Misayas, ang Kristo, nang makilala niya si Kristo sa kanyang buhay, ano po ang unang naging response ni Andres? Hinanap niya yung kanyang kapatid. Bakit hinanap niya yung kanyang kapatid? Dahil gusto ni Andres na yung kanyang kapatid ay makakilala din kay Kristo. Makatanggap din ng kaligtasan. Amen? Kasi mahal ni Andres yung kapatid niya. Gusto niya rin makatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya nung natagpuan ni Andres, yung Misayas, yung tagapagligtas na hinihintay ng buong bayang Israel, ang unang ginawa ni Andres, pinuntahan niya kagad yung kapatid niya. Amen? At sinabi niya, natagpuan ko at nakilala ko ang Kristo. At anong ginawa pa ni Andres? Hindi niya lang sinabi na tagpuan niya, nakilala niya si Kristo. Isinama pa ni Andres si Pedro sa Panginoong Jesus. At ito po yung pinagagawa ng Panginoon sa atin ngayon. Amen? Na kung talagang totoong natagpuan mo ang Kristo, kung talagang totoong natagpuan natin ang Panginoong Jesus, hindi ka papayag na sarilinin mo lamang ang pagkakakilala mo sa Panginoon. Hindi ka papayag na sarilinin mo lamang yung kaligtasan na meron ka. Amen? Kasi kapag naunawa mo yung kaligtasan ay mahalaga, ibabahagi mo sa iba yung kaligtasan. Ipapaalam mo sa iba yung kaligtasan. Amen po ba? Alala ko po pag pinag-usapan ng kaligtasan, ang maganda pong illustration dito, sabi ni Pastor Jude, alam niyo po ba, sa mga bahay natin, ay mayroong sunog na nangyayari, spiritually speaking. Kung hindi agapan yung sunog sa bahay natin, maraming mapapahamak. Anong ibig sabihin mo? Yung mga tao sa pamilya natin na hindi pa kumikilala sa Panginoon, ang naghihintay sa kanila ay dagdag-dagat ang apoy. Amen? Kung hindi nila tanggapin si Jesus, hindi nila masumpungan ang Kristo, ang tagapagligtas, kapag sila'y namatay, mapapahamak ang kanilang kaluluwa. Kaya bilang mga anak ng Diyos, dapat aware po tayo na ang mga tao ay kailangan ng kaligtasan. Kung paano kailangan natin ng kaligtasan. Kaya nga tayo nagpapatuloy na dumalo, di ba? Kaya tayo nagpapatuloy na maglingkod, gawin ang kalooban ng Diyos. Bakit? Pinapahalagaan mo yung kaligtasan tinanggap mo. Amen? Amen. Ganito po yung senaryo. Si Andres, natagpuan niya ang Kristo. Nakilala niya ang Kristo. Tinanggap niya si Kristo sa kanyang buhay. Hindi niya lang sinarili yun, yung kaligtasan. Hindi niya lang sinarili yung pagkakakilala niya sa Panginoon. Hindi niya sinarili yung kanyang personal na karanasan sa Panginoon. Anong ginawa ni Andres? Pinuntahan niya yung kapatid niya. Amen? Ang tanong po ngayon, kung merong pinapupuntahan sa iyo ang Panginoon ngayon, sino sila? Kung mahal mo yung mahal mo sa buhay, sasabihan mo sila. Amen? Papaalalahanan mo sila na kailangan nila ng Kristo sa buhay. Na kailangan nila ng tagapagligtas. Bakit? Sabi ng mga ngaral, may panahon ng pagsilang, may panahon ng kamatayan. Amen po ba? Hindi tayo habang buhay sa mundong ito. Ang sabi ng Philippians, tayo lamang ay mga estranghero sa mundong ito. Tayo lamang ay dumadaan sa mundong ito. Sa ayaw man natin at sa gusto, iiwan natin ang mundong ito. Naniwala po ba tayo doon? At hindi natin alam kung hanggang kailan lang ang buhay natin sa mundong ito. Amen? Nung Monday, galing po kami ng Cagayan. Pang 4th week o 3rd week ako ang nag-funeral service. Ang gusto kong i-input sa puso at isipan ng mga tao, na huwag tayong mabubuhay sa mundong ito na parang wala tayong magiging kamatayan. Tama po ba? Kasi you only live once, sabi ng mundo. Kaya gagawin kong ano ang gusto. Kahit minsan mali, minsan hindi ayon sa kalooban ng Panginoon.
Paulit-ulit kong sinasambit at tinuturo sa mga kapatiran sa Cagayan de Oro, huwag tayong papayag na mabubuhay tayo sa mundong ito na hindi tayo nag-iisip na parang hindi tayo mamamatay. Dahil sabi ng mga ngaral, mabuti man masama susulit natin sa Diyos. Amen? E yung kaligtasan ay dapat i-value natin na mapanatili mo na ikaw ay ligtas. Amen? Tayo ba'y ligtas na? Amen. Kung hindi ka pa ligtas, dapat siguraduhin mo rin. Kailan tayo nagkaroon ng katiyakan na tayo ay ligtas na? Simula nang kinangka po si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay. At ang patuloy na ligtas ka, ang sinusunod mo sa buhay mo, si Kristo. Kaya nga natin siya tinatawag ng Panginoon. Pwede mo ba siyang tawaging Panginoon kung ikaw pa rin ang nasusunod sa iyong buhay? Kung hindi kilala natin siyang hari ng ating buhay, sino ang dapat masunod? Yung hari ng buhay mo, si Kristo. Kung kinikilala natin siya, siya ang ating Misayas, tagapagligtas, sino ang dapat masunod sa buhay natin? Yung Misayas, yung ating tagapagligtas, si Kristo. At ang pinagagawa sa atin ng Panginoon, katulad ng ginawa ni Andres. Kung ikaw ay may karanasan sa Panginoon, naranasan mo ang kabutihan ng Diyos, pag-ibig ng Panginoon, pagpapala ng Panginoon, kagalingan, huwag kang manahimik. Dapat may mga tao makaalam yan para sila rin ay makakilala sa Panginoon, sila rin ay tumanggap ng kaligtasan. Amen? Hello, nandiyan po ba kayo? Nag-aaral po kayo, nasa trabaho kayo. Huwag lang kayo mag-aaral para makakuha ng magandang grade. Huwag lang tayo magtrabaho para kumita ng pera. Dapat nandun tayo sa school, nasa trabaho tayo, o nasa anumang field tayo. Dapat maging mission natin yun. Na nandito ako para mag-ani. Amen? Upang yung mga tao na hindi pa nakakakilala kayo doon, makakilala kayo doon. Yung wala pang kaligtasan, makatanggap ng kaligtasan. Amen po ba? Kasi po ito po yung pinagagawa ng Panginoon sa atin ngayon, mga kapatid. At bawat isa sa atin, kung alam mong ligtas ka na, dapat, ligtas na ba tayo? Huwag mong sarili niyang kaligtasan niya. Yung kaligtasan na tinanggap mo, kailangan din niya ng pamilya mo. Kailangan din niya ng mga katrabaho mo. Kailangan din niya ng mga kaibigan mo. Amen? Papayag ka ba? Ikaw papunta ka ng langit. Yung mga mahal mo sa buhay, papuntang impyerno. Hello? Halimbawa, anak ka, nanay mo, di ba mananampalatay o tatay mo? Alam mo, pag namatay sila, impyerno sila. Pero ikaw, alam mo, pag namatay ka, langit ka. Wala ka bang gagawin para maligtas sila? Kasi there are times sa buhay natin, we take it lightly yung kaligtasan. Pero ito po ay napakahalaga. Hello? Kung paano ang pera, binabali mo ng gusto, mas mahalaga ang kaligtasan. Tama? Kaya nga nagpapakapagod tayo, nagpapakayot tayo, papakapuya tayo para lang sa pera. Napandito lang sa lupa. Pero yung kaligtasan ay napakahalaga. Na dapat i-value natin, mapangalagaan natin yung kaligtasan natin, at maibahagi din natin sa iba si Kristo na nagbibigay ng kaligtasan. Amen? Kaya ano po yung paksa natin? Huwag tayong manahimik. Kailangan mong magsalita. Pero sabi ng Bible, may panahon ng pananahimik, may panahon ng pagsasalita. Ngayon, panahon mo para manahimik, para makinig. Si Pastor, panahon ni Pastor ngayon para magturo, magsalita. Amen? Pero pagkatapos sa pagtuturo ni Pastor, ano ang application nito? Tayo mo naman para magsalita, para magpatotoo, para magkwento sa kabutihan ng Diyos, para mag-witness sa pag-ibig ng Pag sa kanilang mga buhay. Amen? Kaya maganda pong example yung ginawa ni Andres. Kaya yung totoong ligtas na, ibinabahagi din yung kaligtasan sa ibang tao. Amen? Ligtas na ba tayo? Good thing, ligtas na tayo. Dapat na ba tayo mag-celebrate na ligtas na tayo? Paano yung iba? Diba? Alala ko nung pag may mga bagyo, may mga relief goods. Uy, may bigayan doon. Pinapamalitan niyo ba? Pinapamalitan natin, di ba? Para may matanggap din sila. Isang 5 kilong bigas o mga dilata. Bakit? Gusto mo yung natanggap mo, na pagpapala, matanggap din nila. Amen? Amen? Ang tanong, natanggap mo na ba yung kaligtasan? Gusto mo rin bang matanggap din ng ibang tao yan? Amen. Sino ang gagamitin?
Sabi mo sa sarili mo, ako. Ako ang gagamitin. Amen? At tuturuan tayo ng Panginoon ngayon, paano po tayo maging kapaki-pakinabang, maging epektibo, paano po atayin at ilapit ang mga tao sa ating Panginoon. Luke 19 verse 10. Ano sabi sa Luke 19 verse 10? Naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Ano sabi po dito? Pwede po ba dito muna palingin? Ang anak ng tao ay naparito. Anong intention niya? Hanapin, iligtas ang naligaw. Bago tayo kumilala sa Panginoon, hinanap tayo ng Panginoon. Ngayong anak na tayo ng Diyos, ngayong may kaligtasan na tayo, nasumpungan na tayo ng Panginoon. Amen? Nung hindi pa natin kilala si Lord, di pa tayo tumatanggap sa Kanya, wala tayong kaligtasan. Amen? Lahat tayo papunta sa kapahamakan. Pero simula nung natagpuan natin ang nasumpungan natin ang Panginoon, meron na tayong kaligtasan. Nung di pa tayo kumikilala kay Lord, lahat tayo ligaw. Ang buhay natin ay walang direksyon. Ang patutunguhan ng buhay natin, lahat kapahamakan, lahat sa apoy ng impyerno. Are you listening? Pero simula nang dumating sa atin si Kristo, ligaw pa ba ang buhay natin? Nagkaroon na ng tinatawag na direksyon. Alam natin ang buhay natin ay papuntang kaharian ng langit, papuntang langit ito. Lahat ng ginagawa mo ngayon, lahat ng paglilingkod, sakripisyo na ginagawa mo, alam mo, dadalahin ka niyan sa buhay na walang hanggan. Si Jesus, alam niya yung mission niya, kung bakit siya nandito sa mundo. Kung bakit siya pinadala ng Diyos dito sa mundo. Tayo, alam ba natin ang mission natin? Bakit tayo pinadala ng Diyos sa mundo? Bakit tayo nabuhay sa mundo? Bakit hanggang ngayon buhay pa tayo? Hello? Ano ang mission po natin? Hindi lamang magtrabaho, hindi lamang kumita ng pera, hindi lang para magnegosyo, hindi lang para abutin ang pangarap natin. Yan lang po ay mga minor na mission sa buhay. Pero ang pinakang major mission natin, kung bakit tayo nabubuhay, gawin yung kalooban ng Diyos. At ito po yun. Hanapin. Ayan. Naparito siya upang hanapin natin yung mga tao na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Hanapin natin yung mga tao na hindi pa nakakatanggap ng kaligtasan. At iligtas yung mga tao nasa kapahamakan. Iligtas yung mga taong wala pang Kristo. Amen? At magkaroon po ng direksyon yung buhay ng mga tao na walang direksyon. Amen? Kaya malinaw kay Jesus yung kanyang mission. Anong mission ni Jesus? Naparito siya upang hanapin at iligtas ang naligaw. Amen? Intentionally, pinupuntahan niya ang mga tao. Ang background dito ay si Zaccheo. Si Zaccheo ay tax collector, makasalanan ng tao. Sinadya niya talagang puntahan sa Jericho. Amen? Upang ano po, makatanggap ng kaligtasan, makatanggap ng buhay na walang hanggan. Amen? Now, how about us? Malino ba sa atin ang mission natin? Nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, nagdinegosyo ka. Anong mentality mo dyan? Kumita lang ng pera? Ang babaw. Dapat habang nagtatrabaho tayo, may mission tayo doon. Yung mga katrabaho natin, dapat nakakilala si Lord, makakilala kay Lord sa pamamagitan ng ating buhay. Kaya tayo ang gagamitin ng Panginoon na mouthpiece, tagapagsalita, magpatutungo, magsabi ng kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa kanilang buhay upang matagpuan at masumpungan din nila ang kaligtasan sa kanilang mga buhay. Ligtas na ba tayo? Pag namatay tayo, anytime, ligtas na tayo. Amen? Paano naman yung hindi paligtas? Buhay nila yun, Pastor. Kaya nga mahalaga makunawaan natin yung utos ng Diyos. Mahalin ng Diyos, mahalin ng kapwa. Amen? Amen po. Kasi pag mahal mo ang Diyos, mamahalin mo ang kapwa mo. Amen? At dapat dumating tayo sa level po ng maturity na hindi lang lagi sarili natin ang iniisip natin. Kasi po yung mga baby Christian, o kahit sa natural, yung mga sanggol, actually, mga makasarili yan, mga bata, ang gusto lagi pakabig. Gusto lagi sa kanilang ang atensyon. Kasi baby Christian pa, bata pa. Amen?
Pero pag nag-mature na sa pananampalataya, minsan ang lagi nilang iniisip yung ibang tao na. Amen? Example kayo, mga nanay, mga tatay. Bakit kayo nagtatrabaho para kanino? Bakit kayo nagsisika para kanino? Para sa pamilya niyo, di ba? Asawa niyo, sa anak niyo, sa mga mahal niyo sa buhay. Pero nung bata ka, ang gusto mo lang lagi makahingi sa tatay mo. Magawa mo kung anong gusto mo. Makuha mo lagi yung atensyon ng mga tao sa paligid mo. Sa trabaho man, sa pamilya man. Bakit? Immature pa, bata pa sa pananampalataya. Pero pag nag-matured na, ayun. Minsan nga yung sarili, at nakakalimutan na napapabayaan na. Para lang sa kapakinabangan ng mga mahal natin sa buhay. Are you listening? Kaya mahalaga po, maunawaan po natin ito. Dahil ang trabaho ng dyablo sa buhay natin, gusto niya tayong manahimik at huwag magsalita. Huwag magpatotoo sa mga kabutihan ng Diyos. Amen? Yun po yung strategy ng dyablo sa buhay natin. Manahimik ka lang at wala kang gawin. At hindi yun ang totoong Christianity. Hindi yun ang totoong Kristiyano. Ang totoong Kristiyano, may ginagawa. Nagpapatotoo sa kabutihan ng Diyos. Nagpapatotoo sa pag-ibig ng Diyos. Hello? Nagpapatotoo sa mga himala na ginagawa ng Diyos sa kanilang buhay. Naglilingkod sa Panginoon. Yun ang mga totoong Kristiyano. Tignan mo nga katabi mo. Totoong Kristiyano yan. Parang nakasimangot kayo ng tinignan nyo. At kailangan po ngayon lumabas yung mga totoong Kristiyano. Amen? Kaya huwag tayong manahimik. Gamitin tayo ni Lord para magsalita, para magpatotoo sa tinatawag na ibang tao. Bakit? Ang trabaho ng dyablo sa buhay natin, patahimikin tayo. Bakit, Pastor, gusto ng dyablo manahimik tayo? Huwag tayo magsalita ng kabutihan ng Diyos. Huwag tayo magpatotoo sa pag-ibig ng Diyos sa mga himala, sa kaligtasan. Bakit gusto ng dyablo manahimik tayo? Dahil gusto ng dyablo, mas maraming tao ang mapahamak kaysa maligtas. Kaya bibigyan ka ng dyablo ng takot para hindi ka magpatotoo sa pamilya mo, sa kaibigan mo. Are you listening? Yun ang gagawin ng dyablo sa atin. Naintindihan po ba natin? Okay, saan po binanggit yan? Sa aklat ng Gawa. Basahin natin yun. Gawa. Para maintindihan natin na ang plano ng dyablo sa buhay natin, patahimikin tayo at huwag tayo magpatotoo sa kabutihan ng Diyos. Gawa, chapter 4, verse 17. Gawa, chapter 4, verse 17. Ang sabi po dito, pagsabihan na lamang natin sila na huwag na silang magsalita kanino man tungkol kay Kristo. Paano kung wala nang magsasalita patungkol kay Kristo? Wala nang magpapatotoo tungkol kay Kristo. Wala nang mangangaral tungkol kay Kristo. Anong pwedeng mangyari? Walang kaligtasan. Walang makakaalam ng kaligtasan. Amen? At ito yung ginagawa ng dyablo sa mga Kristiyano. Tayo ay tinatakot at pinapatahimik para wag tayo magpatotoo. Ano ba pong sabi diyan? Upang huwag nang mabalita ang pangyayaring ito. Ano ba yung pangyayaring ito? Si Pedro at saka si Juan ay gumawa ng himala. Yung lumpo sa may harapan ng simbahan, pinalakad nila sa pamagitan ng pangalan ng Panginoong Hesus. Nakalakad yung lalaking lumpo dahil nanalig siya sa pangalan ng Panginoon. At ang gustong mangyari ng mga Pariseo, mga Saduceo, manahimik na sila Pedro. Huwag na silang magpatotoo patungkol kay Jesus. Amen? Ituloy pa natin. 18. Kaya't muli nilang ipinatawag sina Pedro at pinagsabihan, huwag nang magsasalita o magtuturo pa muli tungkol kay. Tingnan niyo po. Sa palagay niyo, sino ang nagko-control sa mga Pharisee and Sadducee that time? Inuutusan yung mga disciple na huwag na magturo ng salita ng Diyos. Huwag na magpatotoo sa mga himala na ginawa ng Panginoon. Sino? Ang nasa likod ng lahat nun, ang dyablo.
Hello? Alam niyo po ba sa Amerika ngayon, sa mga school, pinagbabawal na ang Bible. Pero ang pornography, mga comics, pwede. Nakita niyo gano'ng kinukultura yung mga tao? Para maging makasalanan. Yung Bible, bawal sa Amerika, sa mga school. Pinapatanggal. Pero tinatawag na mga comics, X-rated, mga bold, pwede sa school. Tinuturo pa. Hello? Ano pwedeng mangyari sa tao? Mas lalong maging masama, maging makasalanan. Amen? Ngayon, paano tayo mas lalong maging mabuting tao? Magkaroon ng takot sa Diyos. Kailangan ituro si Kristo. Kailangan makilala ng mga tao si Kristo. Dahil si Kristo ang tumutulong para magkaroon ng takot ang tao sa Diyos. Amen? Tuloy pa natin. 19. Ano sabi sa verse 19? Subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Kaya pag pinapatahimik ka ng tao na huwag kang magpatotoo, dapat alam mo kung sino nasa likod nun. Sino nasa likod nun? Ang diablo. Pag pinapatahimik ka para huwag mangaral, dapat alam mo kung sino nasa likod nun. Ang diablo. Pero sabi ni Pedro, kayo ang humatol, kayo ang umusga. Alin ba ang tama? Ang sumunod sa utos ninyo, take note, Pharisee and Sadducee, sila ay mga biyasa sa Bible that time. Pero they are blind spiritually. Bulag sila, hindi nila kilala ang Messiah, si Jesus. Amen? Kaya sabi nila, kayo ang umatol. Ang sumunod sa inyo o sumunod sa Diyos? Ano bang utos ng Diyos kila Pedro? Kila Juan. Next verse, verse 20. Sabi sa verse 20, hindi maaaring hindi namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Ano ba yung nakita ni Pedro? Ano ba yung narinig nila? Na si Jesus ay namatay. Siya'y muling nabuhay. Nakasama nila Pedro at Juan si Jesus sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Kaya kung ano yung pagkakakilala nila Pedro, nila Juan, kung ano yung na-witness nila, hindi nila pwedeng itago yun, isarili. Yung kanilang personal na karanasan sa Panginoon, hindi nila pwedeng kimkiming sa kanila lang. Kaya yung mga taong totoong may karanasan sa Panginoon, hindi nananahimik. Hindi sinasarili yung kanilang karanasan. Example, first time yung sumakay ng aeroplano. Di ba talagang natural na ikwento mo yun? Amen? Andiyan po ba kayo? Pag first time mong karanasan, o anuman, halimbawa, sa tinatawag na Enchanted Kingdom. First time mong sumakay sa roller coaster. Pagbaba mo, wala ka bang pagkukwentuhan, pagsasabi ng karanasan mo doon? Hello? Pag in love ka, wala ka bang pagkukwentuhan, pagsasabihan ng karanasan mo? Hello? Kaya sabi nila Pedro, hindi maaaring hindi namin ipahayag, ibuka ang aming bibig, sabihin yung aming nakita, literal. Narinig si Jesus, literal, na si Jesus ay nakasama namin 3.5 years. Namatay si Jesus, na-witness namin. Nag-resurrect si Jesus, na-witness namin yun. Kaya yung mga tao may personal na karanasan, hindi basta-basta napipigilan ng mga tao yun. Hello? Hindi basta-basta nananahimik. Bakit? Ang dami pang taong ligaw. Ang daming taong hindi pa ligtas. Ang dami pang mga tao na wala pa sa kawan ng Panginoon. At sino ang gagamitin ng Panginoon? Tayo. Dahil hindi naman pwedeng bumaba si Jesus, siya ang mangaral. Gagamit siya ng katulad mo. Amen? Kung ano yung kakayanan at abilidad na meron ka, yan ang gagamitin ng Panginoon para may makaalam ng kaligtasan at may makatanggap po ng kaligtasan. Amen? Ang tanong, tayo ba ay nananahimik sa panahon ngayon? O tayo ay nagsasalita patungkol kay Kristo? I pray tayo po ang gamitin ni Lord. Magsalita, magpatotoo, magsabi kung sino si Kristo.
at kung gaano kailangan ng tao si Kristo. Kailangan ba natin si Kristo? Yes. Kailangan natin. Maaaring yan, hindi pa natin sobrang nabibigyan ng importansya at pagpapahalaga si Kristo sa buhay natin. Pero darating yung araw, makikita mo kung gaano kakailanganin mo si Kristo. Amen? Kasi pagka okay pa ang lahat, parang isigulakin na. Pero pag nandun na tayo sa life and death, malapit na sa kamatayan, imposible hindi tayo tatawag sa Panginoon. Ang tanong, hinintay pa ba natin yun? Hindi na. Amen? Kaya maunawaan po natin yun. Sabi ni Pedro, hindi namin maaaring hindi sabihin ang aming. Alam niyo po ba kung ano nakita mo, kung ano narinig mo? Sa isang krimen, matibay na ebidensya yan. Di ba? Yung mga nagwi-witness sa kaso, anong tanong ng judge? Nakita mo ba? Ano ang patunay mo? Amen? Kaya nga, yung witness, tinuturo. Sa kapulungang ito, sino ang nakita mo na gumawa ng ganong krimen? Ano gagawin ng witness? Ituturo niya. Siya po, halimbawa, pumatay. Siya ang pumatay. Amen? At yung witness na yun, i-honor yun ng judge para makatulan siya ng parusa. Are you listening? Kaya, dapat nating maunawaan, kung meron kang personal na karanasan sa Panginoon, matibay na patotoo yun para ang mga tao ay tumanggap kay Kristo. Para ang mga tao ay tumanggap ng kaligtasan. Ang tanong, paano kung wala tayong karanasan sa Panginoon? Wala tayong karanasan. Ano ang sasabihin natin sa mga tao? Amen? Example natin, mga karanasan natin sa Panginoon. Lahat ba tayo nananalangin? May mga panalangin ka na bang tinugon ng Panginoon? Isang karanasan yan sa Panginoon. Na kapag sinabi mo sa mga tao, alam mo ba, kapatid, nung time na walang-wala kami, nanalangin talaga ako. Tinugon ng Panginoon. Kaya kung ikaw din may pangangailangan ka, may problema ka, lumapit ka sa Panginoon. Imposible na hindi hipuin ng Panginoon yung tao na yun na pinapatutunan mo. Lalo na yung personal mong karanasan ang iyong kinukwento o sinasabi. Amen? Di niyo po ba napapansin mga kapatid? Every time na nagpipreach yung pastor, madalas ako nag-witness ng personal kong karanasan. Hindi para magyabang. Para ma-link up yung faith mo, may nararanasan si pastor. Buhay ang Panginoon. Amen? Kung kay pastor ginawa yun, gagawin din ng Panginoon sa buhay ko yun. Hello? Kaya pag meron kang karanasan sa Panginoon, may sariwa kang mga patotoo, imposible na hindi tumanggap ng kaligtasan ng taong gusto mong ilapit sa Panginoon. Amen? Kaya balikan natin ito. Sabi ni Pedro, hindi maaaring hindi namin ipahayag o sabihin ang aming nakita at narinig. Nakita na natin ang kabutihan ng Diyos. Narinig natin ang pag-ibig ng Panginoon. Narinig natin ang mga pangako ng Panginoon. Sasarili na ng banati niya. Sagot ko, sasarili na ng banati niya, yung kaligtasan niya. Yung Kristo na nasa ating puso, akin lang ba yan? Dapat hindi. Dapat magkaroon ng tinatawag na transition na itong kaligtasan kung ito, may iba pang taong tumanggap ng kaligtasan. Kung paano kailangan ko ng kaligtasan, kailangan din ng mga tao ng kaligtasan. Balik tayo sa aklat ng Mark. Ano ba ang kondisyon at kalagayan ng mga tao na walang Kristo? Kasi pag hindi natin naintindihan, hindi natin naunawaan yung kalagayan na walang Kristo, wala talaga tayong magiging response para ilapit sila sa Panginoon. Ano ang kalagayan ng mga tao na wala pang kaligtasan, wala pang Kristo sa buhay? Mark chapter 5. Ano ang kalagayan ng lalaki? Siya po ay may sanib ng masamang espiritu. Ano daw po? Ang mga tao na walang kaligtasan, walang Kristo, may masamang espiritu
na naghahari sa kanila. Ang tanong, anong espiritu yun? Hindi yun espiritu ng Diyos. Yun ay espiritu ng dyablo. Binubulag sila ng dyablo para hindi nila malaman yung katotohanan, para sila hindi makatanggap ng kaligtasan at hindi makakilala sa Panginoon. Naintindihan po ba natin? Ano sabi ng 1 John? Binulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang mga tao sa mundo, kaya hindi sila sumasampalataya kay Kristo. Bulag sila spiritually. Kaya ang kalagayan ng mga taong walang pananampalataya kay Kristo, wala pang kaligtasan, bulag spiritually. May espiritong sumasanib sa kanila. Hindi natin kinokondem yun, pero yun ang sinasabi ng Bible. Amen? Hindi lamang po yun. Ano bang ginagawa ng dyablo po dito? Number 2. Sinisira ng dyablo unti-unti ang buhay ng tao. Hindi naman tayo bibigay ng dyablo na isahan lang, sira agad ang buhay natin. Ano gagawin ng dyablo? Unti-unti niya. Amen? Sa palagay niyo po, ano ang unang-unang kinuha ng dyablo sa buhay ng lalaki ito? Kinuha niya ang katinuan ng pag-iisip ng lalaki. Tandaan niyo po, pag ang isip natin na kontrol na ng dyablo, kaya niya ng kontrolin ng buong pagkatao. Kaya anong ginagawa ng lalaki? Sinasaktan niya na yung kanyang sarili. Sumisigaw siya sa ilan. Nakatira siya sa kaburulan. Nakatira siya sa libingan. Bakit? Ang nagpokontrol sa buo nating pagkatao ay ang ating isip. Are you listening? Kaya bantayan mo kung ano ang pinapasok mo sa utak mo. Bantayan mo kung ano ang madalas mong iniisip. Kasi kung anong madalas mong iniisip, yun ang gagawin mo. Yun ang ikikilos mo. Nagkakaintindi po ba tayo? Anong ginawa ng dyablo po dito sa lalaking ito? Nakakatakot po yung ginagawa ng dyablo sa buhay ng lalaki ito. Una, ayun, sinangiban siya ng masamang espiritu. Amen? Pangalawa, kinuha ng dyablo yung katinuan. At dito pa napapansin ngayon, ang daming mga tao, mga di mananampalataya, wala sa katinuan ng pag-iisip. Sipin niyo po, manood po kayo ng mga balita. Ang daming krimen, di ba? Example, yung rape. Alam na panood ko nung nakaraan, angkas driver. Dahil lasing yung kanyang pasahero, sa dinala. Dinala sa damuhan, di rin. Hello? Kaninong espiritu yun? Hello po? Nakuha yung utak Kaya pag ang utak natin, ang isip natin, hindi natin ito pinabago sa Panginoon, mahihirapan tayo sumunod sa kalooban niya. Mahihirapan tayo maglingkod. Amen? Kasi merong isip na makamundo at merong isip na makalangit. Are you listening? Kaya ginawa ng dyablo sa lalaki ito, unti-unting sinisira yung buhay niya. Sinusugatan, isipin niyo po yun, sinusugatan niya ng bato yung sarili niya. Hindi normal yan, mga kapatid. May mga taong ganyan Sinusugatan, sinasaktan nila sarili nila. Example, yung pagbibigti, pagsusuicide, yung pag-a-attempt. Something wrong pag may mga ganyang Kristiyano. Anong kailangan nila? Dapat ma-deliver sila. Pero kailangan makalaya sila dun sa espiritu na yun. Pag hindi sila nakalaya, mapapaaga sila. Kahit hindi pa panahon pumanaw sila, mapapaaga sila. Naiintindihan po ba natin? Sino may kagagawa nun? Ang dyablo. Kasi ang gusto ng dyablo sa atin, apurahin tayong patayin. Kahit hindi pa panahon para mamatay tayo, aapurahin niya tayo. Amen? Andiyan po ba kayo? Nakapati, mahalaga ito pinag-uusapan natin. Dahil pag hindi mo naunawaan yung kalagayan ng mga tao na walang Kristo, na hindi pa natatagpuan ng kaligtasan, hindi tayo magkakaroon ng habag pagmamahal sa kanila para sila ilapit sa Panginoon. Amen? Ano yung unang kalagayan na lalaki? May sanib na masamang espiritu. Pangalawa, sinusugatan niya ang kanyang sarili. Pangatlo, wala siya sa katinuan ng pag-iisip. Amen?
Paano nasabi na wala siya sa katulong pag-isip? Ikaw ba naman, humot-hubat, nandun ka sa libingan ng katira? Sinusugatan mo pa ang sarili. Nagsisigaw ka doon. Kaya yung word po na isolation, maging aware po kayo dyan. Sabi nga natin, isolation. Yung word po na isolation, inilalayo mo yung sarili mo sa karamihan ng tao. May hindi magandang espiritu sa'yo, ibig sabihin. Yung mga tao ganyan, di ba? Gusto nila lagi siya lang lagi. Ako, hindi maganda yun. Dahil pag ikaw ay nag-iisa, mas malakas ang atake ng diablo sa buhay. Lalo na bata ka pa sa pananampalataya. Kasi ang diablo ay nangungusap. Naniniwala ba kayo ang diablo nangungusap? Kung ang Diyos nangungusap, ang diablo nangungusap. Hello? Kaya nakakalungkot yung kalagayan ng tao dito. Nangyayari yung plano ng diablo sa kanya. Unti-unti siyang pinagnanakawan yung kanyang kalusugan. Unti-unti siyang pinapatay. Unti-unti sinisira yung kanyang buhay. Ngayon, kung malaman natin gano'n ang kondisyon ng mga tao na walang Kristo, what is our response? Ano magiging tugon natin? Ano magiging tugon natin? Tayo dapat ay huwag manahimik. Dapat sabihin natin sa kanila ang salita ng Diyos. Amen? Dapat natin ipakilala sa kanila si Kristo upang magkaroon ng kaligtasan, magkaroon ng pagbabago ang kanilang mga buhay. Tignan na lang natin yung buhay natin bago tayo kumilala kay Lord. At ngayon, pagkumparahin mo. Nakikita mo ba yung buhay dati sa ngayon? Ang layo na, di ba? Sino may kagagawan niya? Hindi ikaw, si Kristo. Si Jesus. Sabi, hindi natin mabitawan anumang kasalanan pinagagawa natin sa buhay. Amen? Ngayon, example. Ako ngayon, amoy lang ng sigarilyo. Ang sakit na sa ilong eh. Samantalang dati, nahabol ko pa yun. Nahabol ko yung usok mo. Yun po yung totoo. Yung amoy ng alak, ang bango-bango yun sa akin dati. Pero ngayon, ako susulasok ako. Hello? Nakita niyo yung changes? Dati, okay lang sa atin, hindi magsimba. Ngayon, pag di tayo nagsisimba, parang may kulang ha. Bakit? Buhay mo na ikaw ay nasa gawain ng Panginoon. Kaya pag ikaw natural na hindi magsimba, baka hindi ka para tunay ng Kristiyano. Hindi natural sa mga anak ng Diyos na hindi nagsisimba. Amen? Nakita niyo ba yung buhay natin noon sa ngayon? Ang layo na. O parang wala pa rin pagbabago? Meron, amen? Malaki na ang pagbabago. Dati ang buhay natin ginagamit ng diablo sa kalukuhan, sa paggawa ng kasalanan. Ngayon, ang buhay na natin ang ginagamit ng Panginoon na gumawa ng mabuti, ilapit ang mga tao sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya, ano ba natin mabuti? Kahabag-habag ang kalagayan ng mga tao na walang Kristo sa buhay. Na hindi pa nakakakilala kay Kristo. Kawawa sila. Hello? Para silang nalulunod na walang... Nakita na ba kayo ng nalulunod? Na walang sumasagip. Kawawa, di ba? Sino ang kailangan nila? Si Kristo. At ikaw ang gagamitin para sila'y masagip sa anumang aspeto ng buhay nila na naglulunod sa kanila. Maaaring kasalanan, kamuluan sa buhay, karamdaman. Tayo yung gagamitin ng instrumento para sila'y alisin doon. Amen? Nakikita niyo ba yung magandang plano ng Diyos sa buhay natin? Nagamitin ka ng Panginoon para ang ibang tao ay maligtas. Para ang ibang tao makaalam ng kaligtasan. Hello? Kaya mapalad tayo, tinawag tayo ng Panginoon. Tingnan natin sa tinatawag ng 1 Corinthians chapter 1, 26. 1 Corinthians chapter 1. 1 Corinthians chapter 1, 26. Ang sabi po dito, mga kapatid, alalahanin ninyo ang inyong katayuan noong kayo'y tawagin ng Diyos. Balikan natin nung simula nung tayo tawagin ng Panginoon. Okay? Yung ating humble beginnings.
Iilan lamang sa inyo ang matatawag na marurunong. Amen? Iilan lang. Hindi lahat marurunong. Sabi niya, makapangyarihan. It means may influence sa mundo. Okay? Maharlik ka sa paningin ng tao. Ibig sabihin, ginagalang, nirirespeto ng mga tao sa mundo. Tuloy natin, verse 27. Subalit pinili ng Diyos ang mga naturingang hangal sa sanlibutan. Ano daw po? Pinili ng Diyos yung mga mahihina, mga hangal, mga mangmang sa tingin sa mundo. Anong purpose? Bakit ginawa ng Diyos yun? At pinili niya ang mga tinuturing na mahihina upang hiyain ang malalakas. Alam niyo po kung bakit hindi pinili ng Diyos yung mga magagaling sa mundo? Kasi kapag ang magagaling sa mundo ang pinili, ang credit, hindi ibibigay kay Lord. Kanina ibibigay ang credit sa kanilang sarili. Pero kapag pinili ng Diyos yung mahihina, yung mga hangad, walang sapat na kakayanan, alam nila sa sarili nila, umasa lang kami sa Panginoon. Kaya sa Panginoon ang papuri. Amen? Yan po yung katayuan natin. Iilan lang sa atin ang mga marurunong. Kinikilala, nirirespeto sa panahon, sa mundo. Pero pinili tayo ng Diyos. Anong purpose niya? Upang ikaw ang gamitin ng Diyos, upang yung malalakas, matatalino sa mundo, mapahiya. Amen? Tuloy pa natin, verse 28. Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao. Tingnan niyo po yun. Tingnan mo nga katabi mo. Tingnan mo yung nasa likod mo. Karaniwang tao lamang, di ba? Ordinaryong tao lamang. Bakit pinili ng Diyos yung mga karaniwang tao? Ito pa yung medyo hindi magandang binanggit eh. Mga, siyempre yung word na hampas lupa, di ba? Yung word na hampas lupa, mga nagkukulang, naghihirap. Ano pa po? At mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang kinikilala sa sanlibutan. Ang gusto ng Panginoon, pahiyain yung mga mayayabang sa mundo. At ang gagamitin ng Diyos na instrumento, yung mga mahihina, yung mga mahihirap, yung walang sapat na kaalaman. Amen? Sila yung gagamitin ng Panginoon. Dahil sa totoo lang mga kapatid, hindi natin pwedeng questionin yung kakayanan ng Diyos paano tayo bigyan ng karunungan. Kaya kanyang bigyan ng karunungan. Kaya kanyang bigyan ng kalakasan. Amen? Ang tanong, available ka ba? Amen. Kasi kung hindi tayo available, kahit available si Lord magbigay ng karunungan, ng kakayanan, wala siyang magagawa. Amen. Kaya mahalaga po yung availability. Dapat available ka. Amen? Kasi pag, Lord, willing po ako paggamit yung buhay ko para maligtas sa ibang tao, magpatotoo, mag-witness sa kanila, tsaka kanya sasangkapan ng karunungan. Tsaka kanya sasangkapan ng kakayanan. Amen? Kaya maunawaan po natin, pinili tayo ng Panginoon. Hindi aksidente na tayo yung mga ordinaryong tao na tinawag at pinili ng Diyos. May layunin ng Panginoon. At ang layunin ng Panginoon, bakit niya tayo pinili, tinawag? Upang gamitin niya at maligtas ang ibang tao sa pamamagitan ng ating mga buhay. Amen? Kaya dapat maunawaan natin yung kalagay ng mga tao na wala pang Kristo, na wala pang kaligtasan. Pang-aalipin ng dyablo, wala sa katinuan ng pag-iisip. Hello? Tandaan niyo po, pag ang dyablo nangialam sa buhay ng tao, walang magandang gagawin niya. Papatayin niya talaga. Sisirahin niya talaga. Amen? Guguluhin niya talaga yung buhay. Marami akong mga kilala. Sa simula, may direksyon yung buhay. Walang Kristo, walang Panginoon. Ang buhay, magulo. Amen? Hindi para i-condemn sila. Bakit? Yun ang plano ng dyablo sa atin. Guluhin, sirahin, nakawan yung buhay natin. Now, ano ang calling natin ngayon? Ang sabi po dito, we are Christ's representative to save the lost. Tayo po ngayon ang nagre-represent kay Jesus para maligtas yung mga tao na hindi pa nakakakilala kay Kristo. Amen? Nasa school ka, ikaw ang representative ni Jesus. Nasa trabaho ka, ikaw ang representative ni Jesus. Nasa ang lugar ka man, ikaw ang representative ni Jesus para yung mga tao matanggap din ng kaligtasan.
Amen? Huwag natin sarili yung kaligtasan natin, mga kapatid. Ligtas ka na eh. Paano pa yung hindi ligtas? Amen? Kaya tayo po ngayon ang magre-represent kay Kristo para ang mga tao ay tumanggap po ng ano po? Ng kaligtasan. Sino po nakakilala kay Moises? Nung tinawag ng Panginoon ang buhay ni Moises, alam ni Moises yung katayuan niya. Sabi ni Moises, Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Uutal-utal na ako magsalita eh. Amen? Tingnan natin yun. Exodus chapter 3. Pero bago natin pag-usapan yung katayuan ni Moises, tignan muna natin yung kalagayan ng mga Israelita. Bakit kailangan si Moises? Exodus chapter 3, verse 7. Ano sabi sa verse 7? Sinabi sa kanya ni Yahweh, nakita kong labis na pinahirapan ng mga Ehipsyo ang aking bayan. Alam ko ang hirap nilang tinitiis at narinig ko ang kanilang daig, kaya bumaba ako dito upang sila'y iligtas, ialis sa Ehipto, ihatid sa lupaing mayaman, malawak at sagana sa lahat ng bagay. Pinaunawa ng Diyos kay Moises, ito ang kalagayan ng bayan ko. Naghihirap sila, inaalipin sila ng mga Ehipsyo. Kaya pinuntahan kita, Moises, pinili kita, tinawag kita para ikaw ang gagamitin ko para sila makalaya sa Ehipto. Makalaya sila sa pangalipin. And say with us, kung bakit tayo pinili ni Lord upang yung mga tao alipin ng kasalanan, alipin ng diablo, wala sa katinuan ng pag-iisip, tayo ang gamitin para sila'y makalaya doon. Amen? Ngayon, habang kinakausap ng Diyos si Moises, chapter 4, verse 1, sabi ni Moises, Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Makapal po ang aking dila. Amen? Pero tandaan natin, pag pinili, tinawag ka ni Lord, wala tayong maidadahilan. Sabi ko nga sa katabi mo, pinili ka ng Panginoon. Tinawag ka ng Panginoon. May dadahilan pa ba tayo? Wala? Amen. Dahil sabi ng Isaiah, pinili kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin, para sa akin. Anong purpose? Bakit na tayo tinawag? Bakit na tayo pinili? Magsimba, umuwi lang? Hindi ng purpose. Painitin ang puwit sa upuan, tapos umuwi lang. Hindi ng purpose. Pinili ka, tinawag ka ni Lord para maging representative ni Jesus para ma-save ang mga makasalanan. Para sila'y tumanggap ng kaligtasan. Yung family natin, yung kaibigan natin, yung mga kasama natin sa workplace, ikaw ang gagamitin ni Lord para maligtas po sila. Amen? Amen po ba? Amen. Ngayon, anong may dadahilan natin sa Panginoon para hindi niya tayo gamitin? Sagot po, wala. Si Moises ang dahilan, Panginoon, di ako marunong magsalita. Ang sabi ni Yahweh sa kanya, okay, ganito Moises, ano ba yung hawak mo? Sabi ni Yahweh sa kanya, sabi ni Moises, tungkod po. Sabi ng Diyos, bitawan mo. Bitawan ni Moises. Ano nangyari sa tungkod? Naging ahas. Sabi ng Diyos, awakan mo ulit sa buntot. Nawakan niya, naging tungkod ulit. Sabi ni Yahweh, kung yung tungkod na yan ang gagamitin ko para maniwala mga tao sa iyo. Isa pa, yung kamay mo, ipasok mo sa loob ng yung damit. Paglabas, puro keto. Ipasok mo ulit. Nung nilabas niya, wala nang keto. Ano sabi ng Diyos? Kung hindi ka nila paniwalaan sa unang himala, paniniwalaan ka nila sa mga susunod na himala. Anong lesson niya? Anumang meron ka, yan ang gagamitin ng Diyos para mga tao ay maligtas. Hindi maghahanap ang Diyos nang wala ka. Kay Moises ang ginamit tungkod. Ikaw anong meron ka? Marami tayong kakayanan. Marami tayong mga abilidad. Amen? Magkakaiba tayo ng karunungan. Hello? Magkakaiba tayo ng mga talento. Pero ngayon ang tinuturo sa atin ng Panginoon, tayo ay maging mouthpiece. Tayo ang maging bibig ng Diyos para may makaalam na mga tao ng kaligtasan. Tignan natin yung sinabi ni Moises dito. Sa Exodus chapter 4, sabi ni Exodus chapter 4, verse 10. Sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mula't mula pa'y hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat namusak ka na sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Ano sabi ni Moises? Hindi ako marunong magsalita.
Ang tanong, anong may dadahilan natin kay Lord? Ano? Kay Moises, ay dahilan niya. Hindi siya walang magsalita. Ikaw, ano yung may dadahilan mo? Kulang ka sa karunungan? Sabi ng Santiago, humingi, bibigyan kita. Hello? Ano may dadahilan? Pastor, paano yung pamilya ko? Pag naglingkod ka kay Lord, sagot ni Lord ang pamilya mo. Amen. Amen? Proven and tested ko po yan bilang pastor. Ay, nagugutom ba yung asawa ko, yung anak ko? Malulusok naman. Amen? Ibig sabihin, hindi nagpapabaya ang Diyos sa mga naglilingkod sa Kanya. Ano may dadahilan natin kay Lord? Pero ang kasabihan, pag ayaw talaga, marami. Pero pagka gusto, isipin niyo po yung mga ginusto niyong gawin. Talagang nagawa ng paraan. Maglaboy kung saan-saan. Kahit ang layo, di ba? Nagawa ng paraan. Ginusto eh. Amen? I pray po, gustuhin natin na maibahagi din sa ibang tao yung kaligtasan. Gustuhin natin na yung ibang tao makalapit sa Panginoon. Amen? Huwag tayo magbigay ng dahilan. Kasi ang Panginoon, kaya niyang gawin ng lahat. Kaya nasabi ni Lord, sino ba ang nagbibigay ng kausahan sa pagsasalita? Sino ba nagbibigay ng karunungan? Tuloy natin yung pagbasa. Verse 12. Sabi sa verse 12, Exodus 4, verse 12. Kaya nga, lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita. Ituturo ko sa iyo ang iyong mga sasabihin. 13. Yahweh, maaari mo bang iba na lang ang inyong subuin? Sagot ni Moises, tingnan niyo po. Maraming Kristiyano ganyan. Sino ang tinutulak? Ang ibang tao. Yung asawa ko na lang, pastor. Yung anak ko na lang, pastor. Eh, ang problema, ikaw nga yung tinawag eh. Amen? Sabi mo nga sa katabi mo, ikaw talaga yung tinawag. Huwag natin itulak sa iba. Amen? Example, mga nanay, mga tatay. Ang dahilan ng mga nanay, mga tatay, yung mga anak ko na lang muna, pastor. Amen? Yung mga tatay naman, pastor, o yung mga anak naman, pastor, yung mga nanay muna namin, tatay muna namin. Ang point, kung ikaw ang tinawag ni Lord, huwag mong itulak sa iba. Kasi ikaw ang nasa plano, nasa isip ni Lord. Ikaw ang may magagawang dakilang bagay para sa Panginoon upang ang mga tao na ilalapit natin kay Lord maligtas. Amen? Kaya, sabi mo nga sa katabi, huwag mong malitin ang sarili mo. Amen? Tandaan niyo po walang malaking bagay na nakakapuwing. Lahat ng nakakapuwing maliit. Amen? Pero yung maliit na yun, pwede kang masaktan. Tama po ba? Kaya huwag mong tignan nyo sa... Eto lang ako. Kapatid, magbabago ang tingin mo sa buhay mo kapag ang Diyos kasama mo. Magbabago talaga ang tingin mo. Kaya huwag kang lalayo sa Panginoon. Amen? Dahil ang Panginoon ang kailangan natin sa buhay. Ano po pong sabi po dito? Pari po bang iba na lang ang suguin? Next, verse 14. Dahil dito nagalit si Yahweh kay Moises. Sinabi niya, hindi ba kapatid mo ang libitang si Aaron? Alam ko, mahusay siyang Nakita niyo, kilala ni Lord kung sino yung magagaling magsalita at hindi magagaling magsalita. Sabi mo sa katabi mo, alam ni Lord magaling ka magsalita. Hindi po butog ha. Magaling ka talagang. Maaaring yan, hindi mo pa nakikita yung galing at husay mo. Pero kapag dumaan ka sa proseso, time will come. Madidevelop yan. Amen. Wala naman nagsimulang magaling agad. Wala nagsimulang magaling agad. Ako nagsisimula ako magturo, talaga naman. Tagagtak ang pawis ko sa kaba, sa takot. Amen? Pero kung gusto mo talagang humusay sa pagsasalita, sa pangangaral, pagtuturo sa salita ng Diyos, mas magsimula ka ng mas maaga. Amen? Kailangan mag-practice ka talaga na mag-practice. Hanggang matuto ka, hanggang masanay ka na masanay. Ngayon, sino ang tinawag ni Lord? Kapatid niyang si Aaron. Anong lesson niya? Wala man tayong willingness na sumunod. Magkukunik ang Diyos ng mga tao sa atin para magawa pa rin natin mapaglikuran ng Panginoon. Magkukunik siya. Ito ang kinunik. Sino?
Si Aaron. Alam ko mahusay siyang magsalita, darating siya at nakikipagkita sa iyo, matutuwa siya sa pagkikita ninyo. Kaya si Aaron at saka si Moises, partner sila sa ministry. Dalawa silang naglabas sa mga Israelita mula sa Ehipto. Anong ministry nito ni Aaron? Siya ang spokesperson ni Moises. Ganito ang senaryo. Magsasalita ang Diyos kay Moises, sasabihin naman ni Moises kay Aaron ang pinapasabi ng Diyos. Si Aaron naman siya magsasalita sa mga Israelita. Amen? Kasi ganoon din po sa buhay natin. Bawat isa sa atin may pagkagamit. Bawat isa sa atin may pagkatawag ang Panginoon. Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng simba uwi. Hindi tayo mga Katoliko, mga Kristiyano tayo. Amen? Di ba ng mga Katoliko tayo? Simba, uwi. Simba, uwi. Simba, uwi. Ganun lang ang cycle natin. Pero ang totoong pagsisimba, pagdalo sa gawan, pupunta ka sa church, may gagawin ka para sa Panginoon. Amen? It means magsaserve ka. Ang daming ministry sa loob ng simbahan, sa gawain ng Panginoon. Amen? Ngayon nakita ni Moises, okay, ganun pala ako kakailangan ng Diyos. Ang dami palang alipin sa Ehipto. Naghihirap, nagugutom, binubugbog. Kaya pala ako pinadala ng Diyos ko. And same with us. Dapat makita mo yung kalagayan ng mga tao. Maunawaan mo yung kalagayan nila. Sabi ng Matthew chapter 9, mga lito at lupaypay. Walang direksyon. Amen, mga depressed. May mga tao ba kayo kilalang ganyan? Sa Exodus, pinahihirapan, hinahagupit. Amen po ba? Sa aklat ng Mark, sinasaliban naman sa mga espiritu, wala sa kanila ng pag-iisip. Now, ano magiging response natin kapag naunawaan natin gano'n ang kalagayan ng mga tao? Wala. Kailangan meron tayong gawin. Ano dapat natin gawin? Sundin natin yung pinagagawa ng Panginoon. Sagana ang anihin. Kakauti ang magagawa. Ngayon, sino po ang mga manggagawa ngayon para mag-ani at ilapit ang mga tao sa Panginoon? Tignan mo katabi mo. Tignan mo sa likod mo. Yan ang gagamitin ng Panginoon. Amen? Siya ang gagamitin ng Panginoon. Para yung mga tao na hindi pa kumikilala kay Lord nakakilala. Yung wala pang kaligtasan, nakatanggap ng kaligtasan. Amen? Simulan natin una sa pamilya natin. Yung asawa mo na lang, halimbawa, hindi pa Kristiyano, mga anak mo. Simulan mo muna family mo. Amen? Hello, naunawa po ba natin? Mga anak, doon muna magsimula. Pagkatapos sa family natin, saan susunod? Ayun na, sa mga kaibigan natin. Amen? Kaya maunawaan po natin mga kapatid, we are Christ's representative to save the lost. Dahil si Jesus nasa kanang trono na, nag-intercede sa atin, yung pinagpipray niya tayo. Ang tungkulin naman natin ngayon, tayo na may kaligtasan na nakakakilala kay Kristo, tayo naman ang dapat magsalita. Hindi manahimik. Amen? Dahil pag nanahimik tayo, hindi natin sinabi ang salita ng Panginoon, maraming mapapahama. Mananatili sa kondisyon at sa kalagayan nila na walang tumutulong para magbago. Amen? Example, ito na lang lalaki ito na sinasaliban ng masamang spirito. Paano kung di dumating si Jesus sa buhay? Paano kung hindi siya nakatanggap ng kaligtasan? Mamamatay siya, may sani ng masamang espiritu. Paano kung hindi dumating si Moises at Aaron sa mga Israelita? Ano pwede mangyari sa mga Israelita? Mamatay silang alipin. Hello? Paano yung mga lito at tupaypay? Paano kung hindi dumating si Jesus sa kanila? Mananatili sila sa ganung kalagayan. Amen? Kaya tayo ngayon ay inuutosan ng Panginoon sa gana ang anin. Nakita na ba kayo ng palayan na handa ng anin? Kung merong 10 hectares na palayan, 2 lang ang mga anin. Kamusta kaya? Napakatagal ng trabaho bago ma-harvest lahat. Pero kung yung 10 hectares, mas maraming tinatawag na mag-harvest, madali ang trabaho. Mga kapatid, ang kailangan lang natin ngayon, magkaroon tayo ng mata na makita natin yung mga tao, kailangan nila ng Kristo sa buhay. Kailangan nila ng tagapagligtas. Sino ang gagamitin? Huwag niyong ituturo si pastor. Ituro mo yung katabi mo.
ikaw. Amen? Dahil hindi lang ito trabaho ni pastor. Ito ay ministry nating lahat. Now, ang tanong, paano tayo magiging epektibo para mailapit ang mga tao sa Panginoon? How to become effective soul winners. Number 1, kausapin natin ang tao. Hindi pwedeng ligtas na, hindi. Kausapin natin talaga sila. Talk to them. Amen? Hello? Kausapin natin. Si Jesus ang magandang example niyan. Sa aklat ng John chapter 4. Merong babae, 5 asawa. Alam ba natin kwento ito? Samaritana. Si Jesus, maghapon siya naglakad. Nag-araw, biyahe nila sa paglalakad, napagod siya. Umupo siya sa may tabi ng balon. Mayroon naman doon nag-iigib tanghaling tapat babae Samaritana makasalanan. Ang sabi ni Jesus sa babae makasalanan, Samaritana, maaari bang makinom? Ang sabi ng babae, Hudyo ka, Samaritana ako. Hindi tayo pwedeng mag-usap. Pero sabi ni Jesus, kung alam mo lamang kung sino humingi sa'yo ng tubig, bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay buhay. Ang sabi ng babae sa Samaritana, malalim ang balong ito, saan ka kukuha ng panalo? Sabi ni Jesus, ang umiinom sa balon na ito muling mauuhaw. Ngunit ang tubig na ibibigay ko ay bubukal sa kanyang puso at magbibigay ng buhay na walang hintay. Amen? Ang sabi ng babae, wari ko'y propeta ka. Pero bago yun, sabi ni Jesus, isama mo rito ang iyong asawa. Sabi ng babae, wala po akong asawa. Sabi ni Jesus, tama ang sabi mo, wala kang asawa. Pero di man na ang naging asawa mo at ang kinakasama mo ngayon, hindi mo pa asawa. Ang sabi ng babae, wari ko propeta ka. At doon nagsimula, na-convert yung babae. At nakakilala sa Panginoong Yesus. Basahin na natin yung verse na yun. Tingnan natin. John chapter 4. Anong ginawa ng babae ito? John chapter 4. Ang sabi ng babae ito, verse 21. John chapter 4, verse, simulan natin sa may verse 20. Sabi sa verse 20, dito sa bundok na ito sumamba ang Diyos ng aming mga magulang. Ngunit sinabi ninyo mga Hudyo sa Jerusalem labang dapat sambahin ng Diyos. 21. Tinugod siya ni Jesus, maniwala ka sa aking ginang, dumating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama dito lamang, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Verse 22. Hindi nyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Kanino galing ang kaligtasan? Kay Kristo. Amen? Si Jesus. 23. Ngunit dumating na ang panahon na ngayon na nga, na ang tunay na sumasamba sa Ama ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Pagdating sa may verse 39, anong sabi ng babaeng Samaritano? Tingnan natin dito. Verse 39. Maraming Samaritano sa bayang yaon ang sumampalataya kay Jesus dahil sa patotoo ng babaeng ito. Tingnan niyo po, makasalanan ng buhay niya. First time na encounter niya ang Panginoon. Pero tingnan niyo ang ginawa ng babae ito. Nagpatotoo sa ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay at sa pamagitan ng kanyang buhay, marami ang naligtas. Hindi mo pwedeng tignan yung katayuan mo. Amen? Ito nga, makasalanan. May 5 asawa. Yung kinakasama niya, di niya pa asawa. Pero nagamit ng Panginoon, marami pang mga sumampalataya kay Kristo. Ikaw pa kaya hindi gamitin ng Panginoon? Amen? Amen? Ano ba pong sabi dyan? Verse 40. Kaya't paglapit ng mga Samaritano kay Jesus, hiniling nila na tumigil muna siya roon at manatili siya roon ng 2 araw. At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. Sinabi nila sa babae, nananampalataya kami ngayon, hindi dahil sa sinabi mo. Amen? Kundi dahil narinig namin sa Kanya, nakilala namin siya, siya nga ang tagapagligtas ng sanlibutan. Ano lang ang ginawa ng babaeng Samaritana? Ikinuwento niya lang, ipinagtotoo niya lang kung ano ang sinabi at ginawa sa kanya ng Panginoon. Amen?
Ano sinabi sa kanya? Ikaw ay may 5 asawa, ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Pinakilala ni Jesus ang kanyang sarili, ako ang tagapagligtas. Amen? Hindi lamang sa bundok na ito sasamba kayo. Ang tunay na sumasamba sa Espiritu. At naunawaan ng babae yun na si Kristo ang tagapagligtas. At ipinatutuo ng babaeng ito yung mga sinabi ni Kristo sa kanyang buhay. Doon sa kanilang village, sa lugar nila. At ano nangyari? Sumampalataya po ba yung mga kalugar niya? Sumampalataya. Ang ginawa nila, siya ay nagpatotoo. Sabi mo sa katabi, magpatotoo tayo. Nag-witness tayo. Amen? Magpatotoo. Kailangan mo lamang magpatotoo. Magpatunay ka na may ginawa ang Diyos sa buhay mo. Hello? Kaya, kung gusto natin maging effective soul winners, number 1, kausapin natin yung mga tao. Magbukas tayo ng conversation. Naalala ko, papunta kami Cagayan de Oro. May katabi ako sa aeroplano. Siguro, 1 hour and bago lumapag ng Cagayan de Oro, nasulit ko yung katabi ko. Kilala ko siya kung saan siya nagtatrabaho, kung ilan ang anak niya, ilan ang asawa niya. Hello? It means kahit saang lugar, pagkakataon, gamitin yung oportunidad para masolve. Kilala ko din si Pastora Emmy. Nung unang punta namin sa Cagayan bago mamatay si Pastor Chris, habang kami nag-check-in ng tinatawag ng mga bagahe namin, may kausap na dyan sa isang sulok. Nananalangin na sila sa sulok. Katabi niya lang yung sa tinatawag na airport. Ano lesson? Ginagamit ang lahat ng pagkakataon para maligtas ang mga tao. Amen? And how about us? Simulan po natin, kausapin yung mga tao. Amen? And number 2, hindi lang natin sila kakausapin, ano pa po yung dapat natin maunawaan dito? Ayan, magpatotoo tayo. Share your personal experience. Tulad ng babaeng tinatawag na Samaritana. Ano lang ginawa niya? Nagpatotoo. Kung anong ginawa sa kanya, kung anong naranasan niya sa Panginoon, nagpatotoo siya. May naranasan ba tayo sa Panginoon? Ipatotoo mo yun. Kung ikaw may sakit, pinagaling ka ngayon, ipatotoo mo na nagpapagaling ang Panginoon. Binago na Diyos ang buhay mo, ipatotoo mo na binago na Diyos ang buhay mo. Amen. Ang daming ginawa ng Diyos sa buhay natin na mabubuting bagay. Ang problema lang, yung mga mabubuting bagay na naranasan natin, sinasarili lang natin. Hello? Kaya kung ano yung karanasan mo, sa Panginoon, dapat may makaalam na ibang tao para sila ay maligtas din. Para sila ay makakilala sa Panginoon. Amen? Mark chapter 5, verse 19. Tignan niyo po yung ginawa dito ni Jesus. Mark chapter 5, verse 19. Pagkatapos palayasin ni Jesus yung masamang espiritu sa lalaking sinasaniban ng masamang espiritu, ano nangyari? Simulan natin sa may verse 15. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking inaalian ng mga demonyo. Nakaupo ito, may damit at matino na ng pag-iisip, at sila'y natakot. 16. Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari at sa inalian ng mga demonyo at ang sinapit ng mga baboy. Kaya ipinamalit nila kay Jesus na umalis na sa lupain niyon. 18. Nang sumakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang inalian ng mga demonyo na isama siya. Ngunit hindi pumayag si Jesus sa halip, ay sinabi niya, ito po yung magpapatotoo tayo. Ano sabi ni Jesus? Umuwi ka at sabihin mo sa iyong mga kasambahay ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paano nahabag siya sa iyo. Umalis ang tao iyon at ipinamalita sa Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at nanggilalas ang lahat ng nakarinig dito. Anong ginawa po ng lalaki ito? Ang mandate sa kanya, umuwi ka. Ipagsabi mo sa mga kasambahay mo, sa mga kalugar mo, sa mga kaibigan mo, yung ginawa sa iyo ng Panginoon. Anong ginawa ng lalaki? Umuwi, pinag-aralan ko yung word na Decapolis. Ang lugar ng Decapolis ay city. Sa panahon nila. Pumunta siya sa city at doon siya nag-witness. Dati akong sinasaniban ng demonyo. Nakatira na ako sa tinatawag na sementeryo. Ito yung mga palatandaan. Di ba pag kayo may nagkakaroon ng tekla? Ito ang patunay. Yung mga tao na namamangha sila. Hello?
At ito po yung pinagagawa sa atin ng Panginoon. Umuwi ka, sabihin mo sa mga kaibigan mo, sa mga pamilya mo, sa mga katrabaho mo, yung ginawa ng Panginoon sa buhay mo. Kaya pagka may ginawang Panginoon sa iyo, hindi ka dapat manahimik. Pag may ginawang magandang bagay, mabuting bagay ng Panginoon sa iyo, dapat mong ipatutuo, dapat mong ipagsabi. Amen? Dito papasok yung word na gossip. Gossip the gospel. Yung chismis, dapat ang i-chismis natin yung mga mabubuting bagay na ginawa ni Lord sa buhay natin. Para yung mga tao matutong maligtas at kumilala kay Lord. Amen? Amen? Amen po ba? Sabi mo nga sa katabi, huwag kang manahimik. Magpatutuo tayo. Amen? Nakakasabay mo sa sasakyan. Kausapin mo, mag-witness ka. Pastor, nakakahiya. Mas nakakahiya kung wala kang ginagawa para sa Panginoon. Amen? Ano yung number 1? Kausapin natin yung mga tao. Number 2, magpatutuo tayo sa kanila. Kung ano ang ginawa sa atin ng Panginoon. Amen? Itong lalaking ito ha, yung naranasan niya sa Panginoon, walang nag-Bible study sa kanya, pinalayas lang ni Jesus yung masamang espiritu. Pagkatapos nun, ang utos si Jesus, kasi ang gusto ng lalaki, sumama sa mission. Sama ko Jesus. Sabi ni Jesus, yung bangka ko, pang 12 lang. Pang 12 disciple lang. Pag 13, hindi na kasya. Amen? Ang ginawa ni Jesus, umuwi ka sa iyo. Ipagsabi mo yung ginawa ng Panginoon sa iyong buhay. Ang tanong, may ginawa na ba ang Panginoon sa buhay natin? Amen. Ang unang ginawa ng Panginoon sa buhay natin, namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa iyo upang tayo tumanggap ng kaligtasan. Nakaranas tayo ng iba't ibang mga himala, mga answered prayer, nakaranas tayo ng mga pagbabago sa buhay. Dapat may makaalam niya ng ibang tao. Amen? Kaya kailangan kausapin natin yung mga tao. Number 2, magpatutuo tayo. And number 3, hallelujah. 5 lang naman po ito. Simulan natin talagang magbuo ng relasyon sa kanila. Magbuo tayo ng relasyon. Paano magbuo ng relasyon sa tao? Kausapin mo lang. Kamusta po kayo? Simula, friend lang, kaibigan. Amen? Kasi pag hindi nag-build, si Mark, hindi nag-build yung relationship ko sa kanya. Pag niyaya ko si Mark, hindi yan sasama. Pero pag build yung relationship ko, kilala niya na ako, malalim ng relasyon namin. Pag buwibisita ako sa kanya, may konting tinapay, may konting ulam. Amen? Pero ang nasa likod ng utak mo, ang intention mo, maligtas to, kumilala to kay Lord. Kasino ba naman yung ulam tinapay na ibibigay? Ang mahalaga yung kaluluwa. Amen? Amen? And I do believe, ano mang ginagawa mo sa kapwa mo, ikaw ang aanin mo. Ikaw din ang pagpapalain ng Panginoon. Kaya magbuo ka ng relasyon. Kaibiganin mo muna. Hello? Kausapin mo ng kausapin. Kung mahilig siyang kumain, sumama ka. Sama din ako, kainan yan eh. Amen? Anong purpose? Para mag-build lang yung magkakilan lang kayo. Para pag humingi ka ng pabor. Pwede bang sa linggo sama ka sa church? Hindi kaya yun? Tatanggi kaya? Bakit? Nakuha mo na yung tiwala, kilala ka na, may relasyon na kayo, kaya may susama mo na sa church at magagawa mo ng bahagi na ng salita ng Panginoon. Amen? Mga kapatid, mahalaga po yung pag-build ng relationship. Halimbawa, tayo dito mga kapatid. Kung wala tayong relasyon, walang relasyon sa atin, palagay niyo po, magkakaunawa ba tayo? Pag sinabi ni Pas, okay, meron tayong tinatawag na potluck sa ganitong gawain. Pag malalim ang relasyon natin, okay, sasang-ayon. Amen, kasi kilala mo si Pastor eh. Mahalaga yung mag-build ng sinisimulan namin yung ministry ng sports ministry, basketball. Hihilig mo basketball ang mga lalaki. Diba? Dalawang beses na. O, 3 beses na ito. 4 na. Di ba alam kung ilang beses na? Sa simula, basketball lang yun. Basketball lang. Pa-dribble lang. Pa-shoot. Pag basketball, lahat ng lalaki gusto yan. Yung mahilig mo basketball ha. Pero, hindi lang yung puro basketball. Anong mangyayari? May strategy. Yung mga magagaling mag-shoot, dapat ma-shoot kay Lord. Dapat yung may hilig maglaro, dapat kumilala kay Lord. Siyempre, share mo na ng gospel. Amen?
Kaya next meeting, mga boys na mahilig mag-basketball, mag-basketball ulit tayo. Pero tulungan niyo ako isoluin yung mga tao na di pa nakakakilala kayo. Amen? Ano yung number 3? Mag-build tayo ng relationship sa kanila. And number 4, ito na po yung maganda. Sadyain natin na ibahagi yung salita ng Diyos. Sabi ng tinatawag na Romans 10:13, paano silang tatawag sa Diyos kung di nila kilala ang tatawagan nila? Basahin na natin yung Romans 10:13. Sabi po dito, dahil sinasabi ng kasulatan, maliligtas ang lahat na tumatawag sa... Naniwala po ba tayo dito? Na lahat na tumatawag kay Kristo maliligtas? Amen. Next, verse 14. Paano naman sila tatawag sa Kanya kung hindi sila... Tama ba? Ang tao, hindi sila natututong tumawag sa Diyos kung hindi sila sumasampalataya. Tuloy natin, paano silang sasampalataya kung wala pa silang napakikinggan tungkol kay Kristo? Tama? Hindi sila matututong sumampalataya, kumilala kay Lord, kung wala silang naririnig na salita ng Diyos. Next, paano naman makakapakinig kung walang? Ito na yun. Sino ang mangangaral? Huwag mong sabihin si pastor. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Sabihin mo sa likod mo, ikaw. Sino ang mangangaral? Tayo. Amen? Kasi ang sabi po dito, paano naman sila makakapakinig kung... Tama? May mga tao gusto talaga makinig ng word. Paano kung walang mangaral? Example ngayon, linggo. Gusto nyo makinig ng word, makilala si Lord. Hindi dumating si pastor. Pwede may mga tumayo dito, mga leader, pwede naman. Pero ang sabi dito, paano sila makakapakinig? Ang tanong, mahalaga ba ang nangangaral? Tuloy natin sa the verse 15. At paano makakapangaral ang sino man kung hindi siya sinusubok? Tulad ng susulat, o kay gandang pagmasdan ang pagdating ng mga may dalang magandang balita. Amen? Ang tanong, sino bang nagsugo sa atin? Sino nagsugo sa atin ng mangaral? Si Jesus. Ang sabi niya sa Matthew 28:19, humayo kayo, gawin yung mga alagad ko ang lahat ng bansa. Bautisman niyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at Espiritu Santo. Tandaan ninyo, ako'y kasama niyo hanggang katapusan ng sanlibutan. Sino nagsugo sa atin? Si Kristo. Yun yung ating tungkulin na pinagagawa sa atin ng Panginoon. Napuntahan natin yung mga tao, bahagi na natin ang salita ng Panginoon. Next, 16. Ano sabi sa 16? Ngunit hindi lahat tumanggap ng magandang balita, gaya na sinusulat ni Isaiah. Panginoon, sino ang naniniwala sa aming mensahe? 17. Kaya't, ano sabi po 17? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay. Gusto ba natin magbunga ng pananampalataya? Kailangan laging marinig, kailangan laging maunawa ng word para yung pananampalataya ay magbunga. Sumibol yung pananampalataya. Kaya ang tao, hanggat walang marinig na word, hindi maunawa yung salita ng Diyos, hindi sila matututong sumampalataya. Kaya pang-apat, kailangan sadyain natin na ibahagi yung salita ng Diyos. Amen po ba? Bahaginan mo. Kung ano yung, pastor, di ako marunong mag-share. Lahat tayo kaya natin mag-share. Example, yung tinuturo ngayon ni pastor. Pwede mo itong i-share sa mga hindi pa nakakakilala kay Lord. Kasi ang pangangaral salita ng Diyos, mga kapatid, sa totoo lang, pasa-pasa lang yan. Pasa-pasa. Yung pinangaral ko ngayon, pinangaral na rin ito ng mga pastor dati. Amen? Ngayon, narinig nyo kay pastor, naunawaan nyo, ipasa mo naman sa iba. Amen? Siyempre, yung ipapangaral mo lang, yung alam mo. Pag mong ipapangaral mo, hindi mo alam. Magkakaligaw-ligaw, magkakamali-mali. Para hindi ka maligaw, mahalaga yung pagtuturo ng banal na Espiritu ng Diyos. Next, ang sabi po sa Timothy, ikalawang Timothy chapter 4 verse 1. Bago tayo manalangin. Ikalawang Timothy chapter 4, ano sabi po dito? Sa harapan ng Diyos at ni Kristo. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus, darating bilang hari, hahatol sa mga buhay at mga patay. Ano sabi po? Inaatasan kitang ipangaral mo ang... Sino nagsugo sa atin para mangaral? Ang Diyos at si Kristo. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man, napapanahon man, o hindi 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 man,
o hindi. Himukin mo at pagsabihan ng mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. Kaya pag nagtuturo, nangangaral, kailangan ng tiyaga. Bakit? Minsan yung mga tinuturuan mo, tutulugan ka. Minsan naman, lalabas sa simbahan, hindi makikinig. Hello? Minsan naman, makikipagkwentuhan sa katabi. Kaya kailangan ng matyagang, mahalaga mo natin. Sino po ang nag-uutos sa atin na ipangaral yung salita ng Diyos? Ang Diyos at si Kristo. Kailan natin ipapangaral? Napapanahon man o hindi, sa anumang panahon, ipangaral yung salita ng Diyos. Ang pangangaral ng salita ng Diyos, hindi lang dito sa simbahan. Kahit nasa school ka, pwede mong ipangaral. Sa trabaho, pwede mong ipangaral. Pero make sure, hindi yun oras ng trabaho. Hindi yun oras ng klase. Dahil sabi ng Panginoon sa Aklat ng Korinto, gawin ang lahat ng may kaayusan. Tama po ba? Eh kung may nagtuturong teacher, doon ka mangangarap, patay, baksa ka. Oras ng trabaho, doon ka nangangarap, patay, kapatalsikin ka sa trabaho. Amen? Gawin ang lahat ng may kaayusan. Hello, may kausa mo ba? Ano ba kung sabi po dito? Pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon na o hindi. Alin ang pagsisikap ng gawin? Ang maipangaral. Bakit kailangan ipangaral sa salita ng Diyos? Para may maligtas, para may sumampalataya, para may lumapit sa Panginoon. Amen? Ituloy pa natin. Verse 3. Bakit kailangan ipangaral sa salita ng Diyos? Sapagkat darating ang panahon, hindi na sila makikinig sa wastong aral o sa salita ng Diyos. Ano na po ang gagawin nila? Susundin nila ang kanilang hilig. Maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo, kundi ang ibig lamang nilang marinig. Ito ang nakakalungkot. Diba? Darating ang panahon, kaya nga ngayon may mga tao ayaw mag-Bible study. Nangyayari na sa panahon natin yan. Ayaw nang makinig, ayaw nang magsimba. Ano na lang ang gusto nilang gawin? Kung ano ang gusto ng hilig nila. Gusto nila magliwaliw, gusto nila kung anong pinagagawa nila. Puro sarili nilang susunod. Amen? At ano ba kung sabi? Ang susundin nila, yung hilig nila, ito pa yung nakakalungkot. Maghahanap sila ng magtuturo, ang gusto lang marinig, yung maganda sa pagdinig. Pag tinuturo ang kasalanan, ayaw nilang pakinggan yan. Alam, pag tinuturo ang paglilingkod, ayaw nilang pakinggan yan. Pag tinuturo ang pagbibigay, ayaw nilang pakinggan yan. Hello? Bakit? Ang gusto nilang pakinggan, yung maganda sa kanilang. Naranasan niyo ba nakikinig kayo ng Word of God? Parang kayo nasasaktan. Napupundi kayo. Hello? Naunaw niyo siya sabi ko? Tamang pagtuturo yun. Kasi hindi pinipilipin yung salita ng Diyos. Kung ano lang yung sinasabi ng Panginoon, yun lang ang dapat ipangaral. Amen? Kaya pag kayo po nagsisimba o tayo dumadalo ng gawain, natural na tayo ay masaktan, natural na tayo ay i-correct, natural na tayo ay turuan. Sinisini. Nagkakaroon po ba tayo? Kaya ang sabi po ng Bible, maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang itinuturo kundi yung gusto lang nila. Kaya pagka gusto lang natin ang naririnig natin lagi, pinipili lang natin yung gusto natin pakinggan, paniwalaan, something wrong sa atin. At ang salita ng Diyos ay pinapangaral para sa ating lahat. Example, itong tinatawag na word na ito. Ang unang-unang kinausap dito ng Panginoon, ako. Ang word sa akin ng Panginoon, devotion ko ito, nandun pa ako sa tinatawag na kagayan. Sa tinatawag na 2 Timothy. Ito po yun. Chapter 4, verse 1. Ipangaral salita na papanamaw, hindi pagkayatin sila. Bakit? Nagkaroon ako ng realization na ang buhay ay napakabilis na. Habang nakaburol si Pastor Chris, ang dami mga pastor na nangangaral. Ilan mga pastor? Iba't iba. Unang gabi, pangalawa, pangatlo, pang-apat ako si Pastor Eli Pandima. Iba't iba, bukbuk ang tao sa salita ng Diyos. Doon ako nagkaroon ng realization na ang buhay ay napakabilis na. Paano ang buhay ng tao na matay walang Kristo? Ay pagsisisi ba? Sakoy lang yung pero babagsak niya. Amen? Isa pa po sa realization ko, habang nakikilamay kami, sabi ni Pastora Reza, yung mga asawa ninyo, araw-araw niyong mahalin. Pero hindi nyo alam kung kailan niya kukunin ang Panginoon. Natural nag-aaway, nag-asawa. Amen?
Sabi ni Pastora Reza, love your husband each day. Araw-araw. Amen? Kung nakakalimutan nyo ng halikan yung asawa nyo, bumawi ka. Kung nasasabihan, nakakalimutan mo ng yakapin, bumawi ka. Hello? Kung nakakalimutan mo ng paglikuran yung asawa mo, bumawi ka. Bakit? Hindi mo alam ang buhay. Tama ba? Hindi natin alam. May mga malalakas pa sa atin. Natulog lang, di na nagising. Doon ako nagkaroon ng realization. At habang ako nakaupo, nagtuturo ang pastor, dinigan ako ng Panginoon. 2 Timothy chapter 4. Pangaral mo ang salita ng Diyos na papanahon manuwi. Ikayatin mo pagsabihan naturuan sila ng may matyagang pagtuturo. Minsan kasi pagka nandun tayo sa ganang sitwasyon, doon tayo nagkakaroon ng realization. Tama po ba? Kaya pag uwi ko ng bahay, bumawi ako sa asawa ko. Tinupog ko talaga ng halik. Amen? Bawi talaga. Sabi ng asawa ko, panay, I love you mo sa akin ah. Pinagkaroon ako ng realization. Kasi dati, di ba, pagkabago kayo mag-asawa, panay, I love you, panay pupog ang halik. Ano talaga? Pag tumatagal na, ano nangyari? Ay, mas ka nga dyan. Naikiranta na ako sa'yo. Pero hindi dapat. Bakit? Hindi mo alam kung hanggang kailan mo kasama ang iyong Pastor Reza, maagang nag-yoga. Ilan ang anak? 3, puro lalaki. Eh si Pastor Chris, siya ang driver. Alam nang napaka-responsable ng tatay niya. Pero alam namin, hindi siya pababayaan ng Panginoon. And then, kayong asawa mo, o nanay mo, tatay mo, di mo alam kung kailan kasama mo, gawa mo ng mabuti. Amen? Alam niyo, nakita ko, mukhang maminati na namin siya sa cemetery, ang daming nakilamay. Sunod-sunod ang sasakyan. Ang dami talaga. Pagdating namin sa cemetery, ang daming mga tao. Karoon ako ng realization, yan yung impact ng buhay ng pastor. Ang dami. Merong Pastor Willie Chua. Isipin mo, ginawang kanto lang ang Cagayan de Oro. 4 a.m. in the morning, lipad siya pupunta ng kaya. 2 p.m. ng hapon, balik siya ng Manila. Bakit? May impact sa kanya yung buhay ng tao. Pumunta lang siya ron para makahingi. How about us? What if biglang mawili ko ng buhay natin? Hindi ko pinag-pray, hindi ko dinidikil. What if gano'ng karaming tao ang nagkaroon ng impact sa buhay natin? Hello? Dapat dumating tayo sa kanyang realization. Hello? Kaya dumating sa akin itong word na ito. Alam ko na ito, tagal ko na itong tinuturo. Pero ang pagtuturo ng Panginoon ngayon, hindi lang sa iyo, Pastor, sa mga tao. What if lahat tayo mag-witness? Sigurado bago matapos itong taon na ito, may 2 tayong service, morning and evening. Hello? Kaso lang, iilan lang sa atin nag-witness eh. Iilan lang sa atin ang papatuturo. What if every Sunday meron tayong akay kahit isang tao lang? Sipin niyo po. Sabi ng Bible, kung ang isa na makasalanan, nagsisi tumalikod sa gano'ng karaming anghel sa langit ang nagsasaya. Amen? Kung si Lord nung naligtas ka, masaya siya kang mga anghel, what if yung mga tao sa labas, maligtas din kumilala kayo? Amen? Kaya tayo'y gamitin ni Lord na magbigay ng kagalakan sa puso niya. Dahil yung mga kaluluwa na naliligtas, regalo sa Panginoon niya. Amen? Panghuli, bago po ako manalangin. Ano yung number 1? How to become effective soul winner. Number 1, kausapin natin sila. Talk to them. Number 2, share your personal testimony o magpatotoo tayo sa kanila sa mga ginawa ni Lord. Number 3, simulan natin magbuo ng relasyon. Amen? Magbuo ng relasyon. Friend lang muna. And number 4, sadyain natin ibahagi yung salita ng Diyos. Amen? And number 5, anyayahan natin sila na dumalo sa mga pagtitipon. Tulad dito, pagsisimba. Example, may mighty men. Yung mga kaibigan mo, mga tatay, invite mo. Uy, may mighty men. May mga gawain ng mga nanay. Uy, may gawain ng mga nanay, invite mo. May gawain ng mga youth, invite mo. Malaking bagay po yun.
Amen? Alala ko si Chris Tomlin. Pumasok sa siya sa church. Pasok niya sa isang church, in-invite siya. Ang daming, hindi siya winelcome. Sabi, wala man lang, welcome po, pero may nag-invite. Wala yung hospitality. Lumipat na ibang church. Yung pala, itong si Chris Tomlin, meron pala siyang gift sa pagsusulat ng song. Nakilala yung church nila, dahil sa kanya. Laking regrets yung unang simbahan na pinanggalingan niya. Bakit? Hindi na-entertain. Kaya pag may mga bago sanang bisita dumarating, sabi mo sa katabi, entertain natin. Hindi yung sasayaw, magigilingan. Kakausapin, saan po kayo galing, welcome po. Amen? Hello? Kasi pagka may first time na ako dito, di nila naramdamang welcome sila. Babalik pa ba sila? Hindi na. Amen? Pero kung naramdaman nilang welcome sila, babalik ako doon. Ang sarap naman sa church nila. First time lang namin, pero welcome kami. Naramdaman namin na welcome kami doon. Learn to invite. Matuto tayo na mag-anyaya. Amen? Mga kaibigan, yayain mo lang. And I do believe sa pamagitan ng Ikilala sila sa Panginoon, makakatanggap sila ng kaligtasan. Amen? Now, bago po ako manalangin, ang mandato ng Panginoon sa atin, umuwi tayo. Katapos ito, sabihin mo sa kaibigan mo, katrabaho mo, kamag-anak mo, yung ginawa ng Panginoon sa iyo. Yung mga naranasan mo sa Panginoon. Hindi niya tayo pinababayaan. Ipagsabi mo, hindi ka pinababayaan. Amen? Naranasan mo yung pag-ibig ni Lord, ipagsabi mo, upang sila rin ay makatanggap ng kaligtasan. Dahil ang patunay, ang buhay sa mundong ito, panandalian lang. Amen? Huwag natin ipagmalaki. Tagal pa ang buhay ko sa mundo. Sino nakakaalam? Wala akong sakit. Sino nakakaalam? Ha? Amen? Kaya maging aware tayo. Panatilihin natin yung buhay natin na nasa Panginoon. At panatilihin natin yung buhay natin. Ginagamit para magpatotoo at akalihin ang ibang